Isang taos-pusong kumustahan sa inyong lahat. Akong muli si Miana at maligayang pagbabalik sa hapdi at kilig. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamalaking responsibilidad ay siya ring pinakamalalim na kalungkutan. Paano kung ang tungkulin mo sa buong bansa ay nagiging pader sa pagitan mo at ng sarili mong mga anak? At paano kung ang tanging makakatibag sa pader na yon ay isang estranghero na may daladalang sugat na katulad ng sa kanila? Walang silbi. Parang nabasag ang hangin sa loob ng marangyang opisina. Ang dalawang salitang yon, binitawan ng may matigas na diin ni Beatrice, ay tumama kay Lara na parang sampal. Biglang nabingi si Lara. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtibok ng sarili niyang puso sa loob ng kanyang dibdib. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na sahig na gawa sa marmol, sa harap ng malaking mesa na gawa sa kahoy ng narra, at pakiramdam niya ay mas maliit pa siya sa isang langgam. Landon, I'm telling you, pagpapatuloy ni Beatrice, ang boses ay puno ng pagkainis. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin si Lara. Ang mga mata niya ay nakapako sa lalaking nakaupo sa likod ng mesa, ang Pangulo ng Pilipinas. Tanggalin mo na yan. Isang linggo na siya rito. Pero anong nangyari? Lalo lang lumala ang mga bata. She is useless. Hindi kumibo si Presidente Landon Galvez. Ang mga mata nito ay nakatitig sa mga papel sa kanyang harapan. Ngunit alam ni Lara na ang buong atensyon nito ay nasa pag-uusap. Ang katahimikan ng presidente ay mas nakakakaba pa kaysa sa sigaw. Napayuko si Lara. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Useless, walang silbi. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip niya, paulit-ulit. Bigla, sa gitna ng hiya at takot, isang imahe ang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ina sa screen ng cellphone, kuha mula sa isang video call sa Dubai. Ang mga mata nitong pagod ngunit puno ng pag-asa. Ang mga salita nitong paulit-ulit niyang pinanghahawakan. Anak, kahit anong hirap, huwag kang susuko ha? Para sa pamilya, para sa pangarap mo. Ang alaala na yon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Dahan-dahan, itinaas ni Lara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga mata ng presidente. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa makintab na mesa. Isang babaeng mukhang basang sisiw, pero sa loob-loob niya may isang apoy na nagsimulang mag-alab. Huminga siya ng malalim. Mr. President, ang boses niya ay halos pabulong, nanginginig, pero sapat na yon para mapatigil si Beatrice sa pagsasalita. Ngayon, lahat ng atensyon ay nasa kanya. Mr. President, ulit ni Lara, mas malakas na ngayon. Hinihiling ko po, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Isang tawa, maikli at puno ng pang-aalipusta, ang kumawala sa mga labi ni Beatrice. Pagkakataon? Anong akala mo rito? Isang laro. Hindi pinansin ni Lara si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Landon. 24 na oras lang po, pagmamakaawa ni Lara. 24 hours. Kung wala pa rin pong pagbabago, ako na po mismo ang aalis. Hindi niyo na po kailangang sabihin. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Pinanood ni Lara ang presidente. Wala pa ring emosyon ang mukha nito. Hindi galit, hindi rin naaawa. Isang blangkong pader. Bumigat ang paghinga ni Lara. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng pangarap niya? Ang pangako niya sa kanyang ina? Maglalaho na lang na parang bula? Sa wakas, gumalaw si Landon Galvez. Isinara niya ang folder na nasa kanyang harapan. Itinuon niya ang kanyang mga mata, hindi kay Beatrice, kundi diretso kay Lara. Ang mga mata nito ay malamig at hindi mabasa. Bukas ng umaga, ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat. Sa opisina ko, bago mag-8. Iyon lang,
Hindi niya sinabing oo. Hindi rin niya sinabing hindi. Tumayo siya. Hudyat na tapos na ang pag-uusap. Naiwan si Lara na nakatayo doon. Ang puso ay sabay na tumatalon sa takot at sa isang napakaliit na hibla ng pag-asa. Isang pagpapatawag, hindi isang pagkakataon. Isang hatol na ipinagpaliban. 24 na oras. Habang naglalakad si Lara palayo sa opisina ng presidente, ang mga salitang iyon ay parang orasan na tumitiktak sa kanyang isipan. Mayroon siyang 24 na oras para gumawa ng isang himala. Pero paano? Paano niya babaguhin ang tingin ng isang ama na halos hindi nakikita ang sarili niyang mga anak? Paano niya aamuhin ang 5 batang nasanay ng gumamit ng gulo para mapansin? Pagdating niya sa family wing ng palasyo, nadatnan niya ang eksenang inaasahan niya. Gulo. Si Ari, ang panganay, ay seryosong nagdidikit ng mga maling karatula sa mga pasilyo. Ang direksyon papuntang kusina ay nakaturo ngayon sa library. Si Brix, ang pangalawa, ay abala sa pagpapalit ng mga password sa tablet na ginagamit para sa schedule ng lahat. Si Cielo, ang pangatlo, ay ginagaya ang boses ng isang announcer sa intercom system, nag-aanunsyo ng mga pekeng balita. Cancelled po ang lahat ng meeting ni Mr. President for today. Pinapauwi na po niya ang lahat. Si Dax naman ay tahimik na kinakalikot ang alarm system. At si Luna, ang bunso, ay matiyagang nagdidikit ng mga drawing ng masayang bahay sa pinto ng kwarto ni Landon. Ito ang kanilang sandata. Ang kanilang paraan para sabihing, nandito kami, pansinin niyo kami. Noon, siguro ay sisigawan na niya ang mga ito, pagagalitan. Kukumpiskahin ang mga pinaggagawa nila, gaya ng utos ni Beatrice. Pero ngayon, wala na siyang oras para sa mga pamamaraan na hindi naman gumagana. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili. Nilapitan niya ang sentro ng gulo, ang mesa, kung saan nagkukumpulan ang magkakapatid. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagtaas ng boses. Umupo siya sa isang bakanting upuan. Sino ang may ideya at bakit? Ang tanong niya ay simple at kalmado. Pero ang epekto nito ay parang isang malakas na preno. Natigilan silang lahat. Sabay-sabay silang napatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Hindi sila sanay na tinatanong. Sanay silang pinapagalitan. Si Ari, bilang panganay, ang unang nakabawi. Itinuro niya ang pekeng schedule na ginawa ni Brix. Para magkaroon ng free time si Papa. Sabi niya, may halong pagsuway sa tono. Tumango si Lara, seryosong pinag-aaralan ng tablet. Tiningnan niya ang mga binurang appointment at ang mga pinalit na family time at play with Luna. Naiintindihan ko, sabi ni Lara. Hindi iyon sarkastiko. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Gusto ninyong magkaroon ng butas ang schedule niya. Isang maliit na espasyo kung saan baka sakaling maisip niyang umuwi ng maaga. Muling natahimik ang mga bata. Pero sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay iba na. Hindi na ito puno ng pagsuway, kundi ng pagkagulat. May isang taong nakaintindi. Nakita ni Lara ang paglambot ng mga mata ni Cielo. Nakita niya ang pag-arko ng kilay ni Brix na parang hindi makapaniwala. At si Luna, ang maliit at tahimik na si Luna, ay dahan-dahang lumapit sa kanya. Sa maliit nitong kamay, may hawak itong isang pirasong tsokolte. Medyo tunaw na dahil sa higpit ng hawak niya. Walang salitang iniabot niya ito kay Lara. Isang alay, isang senyales ng pagsuko. Tinanggap iyon ni Lara na parang isang tropeo. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon mula kanina. Salamat, Luna. Nang biglang may isang malamig na boses na pumutol sa sandaling iyon. Naglalaro ka lang pala. Sayang ang oras. Nilingon ni Lara ang pinanggalingan ng boses. Nakatayo sa may pinto si Beatrice. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Ang muka ay isang maskara ng pagkasuklam.
Hindi niya pinansin si Lara. Ang matatalim niyang mga mata ay dumiretso sa mga bata. To the quiet room, now. Ang tatlong salitang iyon ay parang isang latigo. Nakita ni Lara kung paano biglang nanigas ang mga bata. Ang kaunting saya sa kanilang mga muka ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Tita B! Nagsimulang makiusap si Ari. Ang boses ay nanginginig. I said, now. Ang boses ni Beatrice ay parang yelo. Walang puwang para sa anumang negosasyon. Isa-isang tumayo ang mga bata. Ang mga balikat ay lupaypay. Ang kaninang sigla ay ganap nang nawala. Naglakad sila na parang mga bilanggo patungo sa kanilang selda. Sinundan sila ni Lara ng tingin at may kung anong kumirot sa kanyang puso. Hindi niya hahayaang matapos ang araw ng ganito. Sumunod si Lara. Ang quiet room, gaya ng tawag dito ni Beatrice, ay nasa dulo ng isang hindi gaanong ginagamit na pasilyo. Walang palamuti sa labas, isang simpleng pinto na gawa sa maitim na kahoy. Pagbukas ni Beatrice ng pinto, isang malamig at walang lamang silid ang bumungad sa kanila. Walang mga laruan, walang mga libro, walang bintana. Ang tanging laman nito ay 5 maliliit na upuan na nakaayos sa isang perpektong linya, lahat ay nakaharap sa isang blangkong pader. Dito kayo. Mag-isip-isip kayo sa mga ginawa ninyo. Utos ni Beatrice, ang tono ay hindi nagbabago. Pumasok ang mga bata ng walang imik. Umupo sila sa kani-kanilang upuan. Ang mga mata ay nakatutok sa sahig. Ang eksena ay dumurog sa puso ni Lara. Hindi ito disiplina, ito ay parusa. Ma'am Beatrice, nagsalita si Lara. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Hindi po yata ito tama. Humarap sa kanya si Beatrice. Ang mga mata ay nanlilisik. At sino ka para sabihin sa akin kung ano ang tama at mali sa pagpapalaki sa mga pamangkin ko? Hindi po sila natututo sa ganito. Natatakot lang po sila. Giit ni Lara. Ang lakas ng loob niya ay nagmumula sa nakikita niyang takot sa mukha ng mga bata. Takot. Kailangan nila ng takot, Miss Mirasol. Iyan ang magtuturo sa kanila ng respeto. Ang respeto po ay hindi nakukuha sa takot. Nakukuha po yan sa pag-intindi. Enough! Ang sigaw ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Lumapit ito kay Lara. Ang muka ay 1 pulgada na lang ang layo. Wala kang alam sa pamilyang ito. Isa ka lang hamak na katulong na binabayaran para sumunod sa utos at ang utos ko ay mananahimik ka. Habang nagtataas ng boses si Beatrice, hindi na malaya ni Lara na si Brix, ang pangalawang anak, ay tahimik na tumayo mula sa upuan nito. Lumakad ito papunta sa likuran niya at pasimpleng kumapit sa dulo ng kanyang blusa. Isang maliit na hawak, pero para kay Lara. Iyon ay isang sigaw ng tulong. Iyon ang nagbigay sa kanya ng huling tapang. Hindi po ako mananahimik habang nakikita kong nasasaktan sila. How dare you? Anong nangyayari dito? Isang boses na puno ng awtoridad ang pumutol sa kanilang pagtatalo. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Presidente Landon Galvez. Ang muka ay seryoso. Hindi nila namalayan ang pagdating niya. Agad na nagbago ang anyo ni Beatrice. Ang galit sa kanyang muka ay biglang napalitan ng pagkabalisa. Lumapit siya kay Landon. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Landon, mabutit dumating ka, sabi niya. Ang boses ay biglang naging malambing at puno ng hinanakit. Itong si Miss Mirasol. Sinisigawan niya ako. Bastos. Sinusuway niya ang mga patakaran ko sa harap mismo ng mga bata. Nanigas si Lara sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng pagbaliktad ni Beatrice. Pakiramdam niya ay siya ang kontrabida sa isang palabas na hindi niya isinulat. Hindi nagsalita si Landon. Ang mga mata niya ay lumipat mula kay Beatrice patungo sa mga bata na takot sa loob ng silid at sa wakas ay tumigil sa kanya.
Ang tingin nito ay matalim. Sinusuri siya, hinuhusgahan siya. Habang nakatingin si Landon, napansin ni Lara ang isang bagay sa sahig ng kwarto ng mga bata na nadaanan nila kanina. Ang pinto ay bahagyang nakaawang. Sa ilalim ng kama ni Luna, may isang bagay na kumislap, isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Nakita ni Luna na nakatingin siya doon at mabilis nitong sinipa ang pinto para sumarado. Isang lihim. Ngunit ang lihim na yon ay kailangang maghintay. Dahil sa sandaling ito, ang buong kinabukasan niya ay nakasalalay sa isang tanong. Miss Mirasol, nagsalita si Landon, ang boses ay walang anumang emosyon. Ipaliwanag mo ang sarili mo. 8:00 ng umaga. Nakatayo si Lara sa parehong lugar kung saan siya hinusgahan kahapon. Ang opisina ng presidente ay tahimik, tila naghihintay. Nasa likod ng kanyang mesa si Landon Galvez. Ang mukha ay seryoso, gaya ng dati. Wala si Beatrice, silang dalawa lang. Ang ultimatum na 24 na oras ay tapos na. Umupo ka, Miss Mirasol, sabi ni Landon. Ang boses ay formal. Umupo si Lara. Inilapag sa kandungan ng kanyang mga kamay para itago ang panginginig ng mga ito. Inaasahan niyang magagalit ito o magtatanong. Pero hindi. Naghintay lang ito na parang ibinibigay sa kanya ang sahig para ipagtanggol ang sarili. Huminga ng malalim si Lara. Hindi siya magpapaliwanag tungkol sa nangyari sa pasilyo. Hindi niya sisiraan si Beatrice. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Sa halip, inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na tumpok ng mga papel na pinulot niya sa basurahan ng silid-aralan ng mga bata kagabi. Pagkatapos ng insidente, dahan-dahan, inilatag niya ang mga iyon sa makintab na mesa ng presidente. Mr. President, panimula niya, ang boses ay mahinahon. Hindi po ako magpapaliwanag, magpapakita na lang po ako. Ang mga papel ay mga drawing, mga guhit kamay ng mga bata. Sa unang papel, may drawing ng isang malaking palasyo na may 5 maliliit na tao sa bintana. Lahat ay nakatingin sa labas. Sa labas, may isang kotse na papalayo. Sa pangalawang papel, may drawing ng isang mahabang mesa ng hapunan. Sa kabilang dulo ay may isang malaking upuan na walang laman. Ang 5 bata ay nakaupo sa kabilang dulo. Lahat ay may malungkot na mukha. Isa-isa niyang inilatag ang mga drawing. Bawat isa ay mas malinaw ang mensahe kaysa sa nauna. Mayroon ding mga pira-pirasong papel na may sulat kamay. Papa, uwi ka na. Papa, birthday ni Luna bukas. Papa, miss ka na namin. Ito po ang totoong nangyayari sa mga anak ninyo, sabi ni Lara. Ang boses ay halos mabasag. Ang mga kalokohan nila, ang pagpapalit ng schedule, ang paggawa ng mga peking announcement, hindi po iyon pagiging pasaway. Iyon po ay isang sigaw. Isang sigaw na sana mapansin niyo sila. Kinuha ni Landon ang isa sa mga drawing. Ang atensyon niya ay partikular na napunta sa isang maliit na papel na halatang gawa ng bunsong si Luna. Isang simpleng drawing ng isang taong kandila. Isang malaking tao. At sa tabi nito, isang kandilang malapit ng maubos. Ang mitya ay halos umabot na sa dulo. Sa ilalim nito, may 2 salita na isinulat ng pabaluktot. Papa, oras. Papa, naubos na ang oras. Pagbasa ni Lara sa ibig sabihin noon, isang matagal na katahimikan ang namayani. Nakita ni Lara ang pagbabago sa mukha ng presidente. Isang bagay na hindi niya nakita noon. Isang bahagyang paggalaw ng panga. Isang mabilis na pagkurap ng mga mata. Isang siwang sa pader na bakal. Hinawakan ni Landon ang drawing ni Luna na parang isa itong babasaging bagay. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na hardin ng palasyo kung saan, sa di kalayuan, natanaw niya ang kanyang 5 anak na naglalaro. O mas tamang sabihing, nakaupo lang, walang sigla. Hindi tumingin sa kanya si Landon nang muli itong magsalita. Ang mga mata nito ay nakapako pa rin sa mga anak.
May 1 buwan ka, Miss Mirasol. Natigilan si Lara. Tama ba ang narinig niya? 1 month. Pag-uulit ng presidente, ang boses ay mas mahina na ngayon, tila para sa sarili na lang niya. Patunayan mo na tama ka. 1 buwan. Hindi ito isang pagbati. Isa itong pagsubok. Isang hamon. Pero para kay Lara, sapat na yon. Higit pa sa sapat. Habang tumatayo si Lara para umalis, isang matandang lalaki na nakasuot ng barong ang pumasok sa opisina. Si Mang Jess, ang matagal ng personal secretary ng presidente. Magalang itong tumango kay Lara. Nang magkasalubong sila sa may pinto, pasimple nitong iniabot sa kanya ang isang manipis na folder. Impormasyon lang tungkol sa dating ginang. Bulong nito, sapat lang para marinig niya. Baka makatulong. Hindi na nakasagot si Lara. Mabilis na umalis si Mang Jess. Naiwan siyang hawak ang folder, ang isip ay puno ng tanong. Ngunit ang puso ay puno ng panibagong pag-asa. Mayroon siyang 1 buwan at sisiguraduhin niyang hindi niya ito sasayangin. Ang 1 buwan na ibinigay ni Landon ay parang isang bukas na pinto para kay Lara. Hindi na niya kailangang kumilos ng patago. Hindi na niya kailangang matakot sa bawat anino ni Beatrice. Ang unang ginawa niya ay kausapin ang mga bata, hindi bilang kanilang yaya, kundi bilang kanilang kaibigan. Kinamusta niya ang araw nila. Tinanong ang tungkol sa mga paborito nilang laro. Pinakinggan ang mga kwento nilang walang katapusan. Unti-unti, ang pader na itinayo nila sa kanilang paligid ay gumuho. Ang pagsuway ay napalitan ng pagtitiwala. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Luna na mag-ayos ng mga laruan, muli niyang nakita ang lumang kahon na gawa sa kahoy sa ilalim ng kama. Sa pagkakataong ito, hindi ito itinago ni Luna. Sa halip, hinila niya ito palabas. Ate Lara, sabi ng bata sa mahinang boses, gusto mo makita ang secret namin? Tinawag ni Luna ang kanyang mga kapatid. Nagkumpulan sila sa sahig ng kwarto. Ang kanilang mga mukha ay pinaghalong kaba at pananabik. Para sa kanila, ang pagbubukas ng kahon na ito ay isang sagradong ritual. Dahan-dahang itinaas, niari ang takip ng kahon. Sa loob, naroon ang mga kayamanan ng isang pamilyang minsan ay buo. Mga litratong kupas na, si Landon at ang kanyang yumaong asawa, si Althea, na masayang magkayakap, mga litrato ng bagong panganak na si Ari, hanggang sa bunsong si Luna. Bawat litrato ay isang bintana sa isang masayang nakaraan. Mayroon ding isang maliit na diary na may leather na takip. Kay mama po yan, bulong ni Cielo. Binabasa namin to, pag-miss na namin siya. May pag-iingat na binuklat ni Lara ang diary. Ang mga pahina ay puno ng sulat kamay ng isang ina. Mga simpleng tala tungkol sa unang humanang ngipin ni Brix, sa paboritong pagkain ni Dax, sa unang salita ni Cielo. Pero may isang entry na particular na nakaagaw ng pansin ni Lara. Nangako kami ni Landon sa isa't isa. Kapag lumaki na ang mga bata, dadalhin namin sila sa Tagaytay. Tuturuan namin silang magpalipad ng saranggola. Malayo sa lahat ng gulo ng Maynila. Gusto ko lang maranasan nila ang maging ordinaryong bata. Isang pangako, isang pangarap na hindi natupad. Sa ilalim ng diary, may isa pang bagay. Isang hindi pa tapos na saranggola. Ang balangkas na kawayan ay naroon, pero ang papel de hapon ay nakatupi pa sa tabi. Isang proyektong naudlot ng tadhana. Sinusubukan naming tapusin, pero di po namin alam paano, sabi ni Ari. Ang boses ay puno ng lungkot. Isang ideya ang nabuo sa isip ni Lara. Kinuha niya ang balangkas ng saranggola at ang papel. Alam niyo, noong bata ako, tinuruan ako ng lola ko kung paano gawin to. Sa sahig ng kwarto, sa gitna ng mga lumang alaala, nagsimula silang magtrabaho. Si Lara ang nagtuturo, ang mga bata ang gumagawa. Nagdidikit sila ng papel, nagtatali ng sinulid.
Ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa silid, pinupuno ang espasyo na dati ay puno ng kalungkutan. Unang pagkakataon, ang mga alaala ng kanilang ina ay hindi na nagdulot ng sakit, kundi ng inspirasyon. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang ginagawa, masayang-masaya, nang bumukas ang pinto ng walang katok. Nakatayo roon si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang nakabukas na kahon sa sahig. Ang kanyang tingin ay lumipat mula sa kahon, sa mga litrato, sa diary, at sa huli, sa saranggola na hawak ni Lara. Ang ekspresyon sa mukha niya ay mabilis na nagbago. Mula sa pagkagulat, naging galit ito, isang galit na dalisay at nakakatakot. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Anya, ang boses ay isang galit na bulong. Bawat salita ay may diin. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Habang nakaturo ito, diretso kay Lara. Ang galit na bulong ni Beatrice ay parang malamig na tubig na ibinuhos sa masayang apoy na kanilang sinindihan. Agad na tumahimik ang mga bata. Ang mga ngiti ay naglaho sa kanilang mga labi. Mabilis nilang itinago ang mga litrato sa likod ng kanilang likuran na parang mga batang nahuling gumagawa ng masama. Tumayo si Lara, inilagay ang sarili sa pagitan ni Beatrice at ng mga bata. Ma'am Beatrice, ako po ang may kasalanan. Ako po ang nag-aya sa kanila. Manahimik ka. Putol ni Beatrice, ang boses ay tumaas na. Pumasok ito sa kwarto at dire-diretsyong kinuha ang diary mula sa sahig. Anong karapatan mong halongkatin ang mga gamit ng kapatid ko? Sino ka ba sa akala mo? Hindi po paghalongkat yon, mahinahong sagot ni Lara, kahit na ang puso niya ay kumakarera na. Pag-alala po, kailangan po nilang alalahanin ang nanay nila sa masayang paraan. At anong alam mo sa pagiging ina? Hamon ni Beatrice, ang mga mata ay puno ng pangmamaliit. Ginugulo mo lang ang lahat. Sinisira mo ang disiplinang itinayo ko. Ang disiplina po bang tinutukoy nyo ay ang pagkulong sa kanila sa isang kwartong walang laman? Hindi na napigilan ni Lara na isumbat. Ang sampal ay hindi dumapo sa pisngi ni Lara, ngunit ang sakit ay halos pareho. Ang mga salita ni Beatrice ay mas matalim pa sa sampal. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang bigyan ng trabaho dito, ito ang igaganti mo sa akin? Pagsasalita ng walang respeto? Sakto sa pag-akyat ng tensyon, isang pamilyar na boses ang muling pumutol sa lahat. Beatrice. Nakatayo sa may pinto si Landon. Ang mukha niya ay pagod mula sa isang mahabang araw ng trabaho, ngunit ang kanyang mga mata ay alerto. Tumingin siya sa eksena, sa kanyang harapan. Ang nag-aapoy sa galit na si Beatrice, ang mga takot na bata, at si Lara na nakatayo sa gitna ng lahat, parang isang kalasag. Landon, salamat at nandito ka. Sabi ni Beatrice, muling ginamit ang kanyang sandata, ang pagiging biktima. Lumapit siya kay Landon. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamuo ng luha. Tingnan mo. Tingnan mo ang ginagawa ng babaeng yan. Pinapakialaman niya ang mga personal na gamit ni Althea. Binabaliwala niya ako. Ako, Landon. Ako na nag-alaga sa mga anak mo mula nang mawala siya. Hinawakan ni Beatrice ang braso ni Landon. Ako ang nandito. Ako ang sumalo sa inyo. Hindi ba't meron tayong pinagsamahan? Hindi ba't may utang na loob ka sa akin? Ang mga salitang utang na loob ay binitiwan na parang isang bomba. Natahimik si Landon. Tumingin siya kay Beatrice, ang kapatid ng kanyang yumaong asawa, ang babaeng tumayong pangalawang ina sa kanyang mga anak. Nakita ni Lara ang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ang bigat ng tradisyon, ng pamilya, ng utang na loob ay malinaw na nakapasan sa kanyang mga balikat. Tumingin si Landon sa kanyang mga anak na ngayon ay nakatago sa likod ni Lara. Nakita niya ang takot sa mga mata nito at ang paraan ng pagkapit nila sa damit ng kanilang yaya. At sa isang saglit,
Sa mukha ng makapangyarihang presidente, nakita ni Lara ang isang siwang ng pagkalito, ng pagiging isang ama na nahuhuli sa pagitan ng nakaraan at ng posibleng kinabukasan. Alam mo, Landon, dagdag pa ni Beatrice, ang boses ay puno na ngayon ng isang nakatagong banta. Sinimulan ko nang mag-imbestiga tungkol sa babaeng yan. Baka magulat ka sa mga malalaman mo tungkol sa pamilya niya. Baka hindi pala siya ganoon kalinis tulad ng inaakala mo. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ito tungkol kay Lara. Tungkol na ito sa reputasyon ng presidente. Napapikit si Landon, tila nag-iisip ng malalim. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, ang siwang na nakita ni Lara kanina ay nagsara na. Napalitan na ito ng pamilyar na maskara ng isang leader na kailangang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Tumingin siya, hindi kay Lara, kundi kay Beatrice. Beatrice, mananatili kang tagapamahala ng pamilya. Bawat salita ay parang isang pako na ibinabaon sa dibdib ni Lara. Pagkatapos, tumingin siya kay Lara. Ang mga mata niya ay malamig, walang emosyon. Miss Mirasol, you will report to her directly. Iyon na ang hatol. Isang kompromiso. At para kay Lara, isa iyong pagkatalo. Inilagay siya ni Landon sa ilalim ng kapangyarihan ng babaeng gustong-gusto siyang paalisin. Isang tupa na ipinasok sa kulungan ng lobo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang laro ng pusa at daga. Bawat galaw ni Lara ay binabantayan ni Beatrice. Ang mga simpleng gawain tulad ng pagpili ng menu para sa mga bata o pag-aayos ng kanilang schedule ng paglalaro ay kailangan munang dumaan sa pagsusuri ni Beatrice. Halos lahat ng ideya ni Lara ay tinatanggihan, sinasabing masyadong malambot o kulang sa disiplina. Pakiramdam ni Lara ay nakatali ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya sumuko. Alam niyang hindi na niya kailangan ang malalaking pagbabago. Minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay matatagpuan sa pinakamaliliit na bagay. Isang gabi, habang tinitingnan niya ang diary ni Althea na naisauli rin sa wakas sa kahon, may nabasa siyang isang simpleng entry. Adobo. Iyon ang paborito ni Landon, pero ayaw niya ng masyadong maalat. Gusto niya may konting tamis, parang sa Batangas. Iyon daw ang luto ng lola niya. Minsan, kapag pagod na pagod siya sa trabaho, ipinagluluto ko siya nito. Tila nawawala lahat ng problema sa mundo sa bawat subo niya. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Lara. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa kusina. Sa ilalim ng mapanuring tingin ng mga chef ng palasyo, hiniling niya na payagan siyang gamitin ang isang maliit na bahagi ng kusina. Sa una ay nag-atubili sila, ngunit nang sinabi niyang para ito sa mga bata, pumayag din sila. Nagluto siya. Inihanda niya ang chicken adobo, eksakto sa paraang inilarawan sa diary. May konting tamis. Nagluto rin siya ng sinigang na hipon, ang paborito ng mga bata. Hindi niya ito inihain sa engrandeng dining hall. Sa halip, sa tulong ng mga bata, naglatag sila ng isang malaking kumot sa sahig ng maluwag na family room. Naglagay sila ng mga unan. Isang indoor picnic. 7:00 ng gabi, dumaan si Landon sa family room. Papunta na sana sa kanyang opisina para tapusin ang mga papeles, ngunit natigilan siya. Naabutan niya ang isang eksenang matagal na niyang hindi nakikita. Ang 5 niyang anak, tahimik na nakaupo sa sahig, kumakain. Walang tablet, walang sigawan. Tanging ang mahihinang tawanan habang nag-aagawan sa huling hipon. At sa gitna nila, si Lara, simpleng nakaupo, tinitiyak na lahat ay may sapat na kanin. Ang amoy ng adobo ay pumuno sa hangin. Isang amoy na pamilyar, isang amoy na tila nagdala sa kanya pabalik sa isang panahong mas simple at mas masaya. Papa, kain tayo. Aya ni Luna. Ang bibig ay puno ng kanin. Akmang tatanggi si Landon. Sasabihing marami pa siyang trabaho, pero may kung anong pumigil sa kanya.
Siguro ay ang amoy ng adobo. Siguro ay ang nangiti sa mukha ni Luna. Siguro ay ang pagod na nararamdaman niya sa buong katawan. Walang salitang naglakad siya palapit. Tinanggal niya ang kanyang coat at umupo sa sahig. Sa tabi ni Dax, nagulat ang lahat, pati na si Lara. Kumuha siya ng kanin. Kumuha siya ng adobo. Sa unang subo, napapikit siya. Ang lasa, parehong-pareho. Walang nagsalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos. Pero ang katahimikan ay hindi nakakabingi. Ito ay komportable. Isang pamilya, kumakain ng sabay-sabay. Sa kalagitnaan ng pagkain, sa hindi inaasahang pagkakataon, natabig ni Lara ang baso ng tubig at natapon ng kaunting sarsa sa manggas ng puting polo ni Landon. Ay, sorry po Mr. President. Naku, pasensya na po. Sabi ni Lara. Ang mukha ay namumula sa hiya. Kumuha siya ng tissue at akmang pupunasan ito. Hindi nagsalita si Landon. Inabot lang nito ang kanyang panyo mula sa bulsa at ibinigay kay Lara. Nang magtama ang kanilang mga kamay, nagtama rin ang kanilang mga mata. Isang segundo lang iyon, pero sa isang segundong iyon, nakita ni Lara ang isang bagay sa mga mata ng presidente na hindi niya pa nakikita dati. Isang bakas ng pasasalamat. Biglang tumunog ang telepono ni Landon. Isang espesyal na linya na para lang sa mga importanteng tawag. Tumayo siya para sagutin ito sa isang sulok. Hello? Yes, sinabi ko nang wag ngayon. Ayusin niyo na lang yan. Ang boses niya ay biglang naging malamig at formal. Naging presidente siyang muli. Nakita ni Lara ang pagkunot ng noo nito bago ibinaba ang telepono. Pagbalik niya sa kumot, ang sandaling init kanina ay tila bahagyang lumamig. Ngunit bago pa man may makapagsalita, isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pinto. Nakatayo roon si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal. Tinitingnan ang eksena ng masayang pamilya. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngisi na hindi abot sa kanyang mga mata. Hawak niya ang isang tablet. Itinaas niya ito para makita ni Landon. Landon? Sabi niya. Ang boses ay matamis, ngunit may lason. Mayroon akong kailangang ipakita sa iyo tungkol sa pamilya ni Miss Mirasol. Ang matamis na lasa ng adobo ay biglang napalitan ng pait sa bibig ni Lara. Ang mainit na pakiramdam ng isang pamilyang nagsasalo-salo ay biglang pinalitan ng lamig. Tumayo si Landon. Beatrice, hindi ito ang tamang oras. Ito mismo ang tamang oras, Landon. Giit ni Beatrice, ang kanyang boses ay may diin na nagpapahiwatig ng kahalagahan ng sasabihin. Lumakad siya palapit. Hindi inaalis ang tingin kay Lara. Para malaman mo kung sino talaga ang pinapapasok mo sa pamamahay na ito, sa buhay ng mga anak mo. Inabot niya ang tablet kay Landon. Sa screen, naroon ang isang luma, medyo malabong article mula sa isang lokal na pahayagan. Ang headline ay tungkol sa isang maliit na kaso ng smuggling sa isang probinsya, maraming taon na ang nakalipas. Ano ito? Tanong ni Landon. Ang boses ay nagsisimula ng maging iritable. Basahin mo ang mga pangalan ng sangkot. Utos ni Beatrice. Ang tingin ay matalim na nakatutok kay Lara. Hinahanap ng mga mata ni Landon ang listahan ng mga pangalan sa article. At doon, sa dulo ng listahan ng mga persons of interest, naroon ang isang pamilyar na apelyido. Mirasol. Ang pangalan ng ama ni Lara. Ang tatay niya, sabi ni Beatrice na parang isang taga-usig na naglalabas ng kanyang huling ebidensya. Sangkot sa isang kaso, hindi man nakulong, pero nadungisan ng pangalan. Ngayon, sabihin mo sa akin, Landon, hindi ba't isang malaking pagkakataon na ang anak ng isang taong may questionableng nakaraan ay bigla na lang nagtatrabaho dito? Sa palasyo. Bawat salita ni Beatrice ay isang patak ng lason. Hindi niya direktang inaakusahan si Lara, pero ang kanyang mga pahiwatig ay mas malala pa. Hinihila niya ang mga hibla ng duda.
Pinipinturahan si Lara bilang isang taong mapanganib, isang espiya, isang taong may masamang balak. Hindi po totoo yan, sabi ni Lara. Ang boses ay nanginginig. Tumayo siya. Ang tatay ko po, nadawit lang siya. Inosente po siya. Talaga ba, Miss Mirasol? Tanong ni Beatrice. Ang mga labi ay may mapanuyang nangiti. O baka naman may galit kang itinatago? Baka naman ang pagtatrabaho mo dito ay paraan mo para makaganti sa gobyernong nagpahirap sa pamilya mo? Ang akusasyon ay napakabigat, napakalupit. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang kakayahan bilang yaya. Tungkol na ito sa kanyang pagkatao, sa kanyang pamilya, sa kanyang katapatan. At ang pinakamasakit, ito ay isang banta sa seguridad ng presidente. Isang bagay na alam niyang sineseryoso ni Landon higit sa lahat. Nabitawan ni Landon ang tablet. Ang tunog ng pagbagsak nito sa makapal na carpet ay halos hindi narinig, pero para kay Lara, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Tumingin si Landon sa kanya. Ang kaunting init, ang bakas ng pasasalamat na nakita niya sa mga mata nito kanina, ay ganap ng naglaho. Ang bumalik ay ang malamig, hindi mabasa, at mapanuring tingin ng isang presidente na humaharap sa isang posibleng banta. Ang mga bata, na kanina lang ay masaya, ngayon ay tahimik na nakatingin sa eksena. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Si Luna ay nagsimulang humikbi. Hindi umiyak si Lara. Sa halip, tinipon niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas at hinarap ang presidente. Tumingin siya diretso sa mga mata nito. Hindi po ako sinungaling, Mr. President. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay buo at hindi nag-aalinlangan. Isang simpleng pahayag ng katotohanan. Pero sa mundo ng politika at kapangyarihan, minsan, ang katotohanan ay hindi sapat. Tinalikuran siya ni Landon. Humarap ito sa dalawang gwardiya na laging nakatayo malapit sa pasilyo. Ang kanyang boses, nang muli itong magsalita, ay walang emosyon na parang nagbibigay lang ng isang pangkaraniwang utos. Samahan si Miss Mirasol sa kanyang kwarto. Nanlamig si Lara. Hindi siya pwedeng umalis o tumawag kahit kanino hanggat wala akong utos. Isang utos, isang hatol. Hinawakan ng dalawang gwardiya ang kanyang mga braso, hindi mahigpit, ngunit may katiyakan. Habang dinadala siya palayo, ang huling nakita niya ay ang mga mata ng 5 bata. Puno ng luha at pagkalito. At ang nagtatagumpay ng ngiti sa mga labi ni Beatrice. Siya ay isang bilanggo. Isang bilanggo sa loob ng palasyo na sinubukan niyang bigyan ng puso. Ang kwarto ni Lara ay naging isang magandang kulungan. Mayroon itong malambot na kama, malinis na banyo, at bintanang may tanawin ng hardin. Ngunit ang pinto ay laging may 2 gwardiya sa labas. Ang kanyang telepono ay kinuha. Ang internet access ay pinutol. Siya ay ganap na nakahiwalay sa mundo. Sa unang araw, umiyak siya. Umiyak siya sa galit, sa hiya, at sa pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Sa ikalawang araw, sinubukan niyang maging matatag. Nagbasa siya ng mga librong nasa kwarto, pilit na inilalayo ang isip sa kanyang sitwasyon. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang katahimikan. Ang hindi niya pagkarinig sa mga halakhak, sa mga sigawan, sa mga maliliit na yabag ng 5 bata na naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Sa kabilang dako ng palasyo, si Landon Galvez ay hindi mapakali. Inutos niya ang house arrest, isang standard operating procedure para sa anumang banta sa seguridad, gaano man kaliit. Pero sa loob-loob niya, may isang bagay na hindi tama. Naaalala niya ang mga mata ni Lara nang sabihin nitong, "Hindi po ako sinungaling, Mr. President." Walang bakas ng kasinungalingan doon. Tanging katapatan at sakit. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina, pumasok si Mang Jess, dala ang kanyang kape. "Sir," sabi ng matandang kalihim, "mukhang malalim po ang iniisip ninyo." Hindi sumagot si Landon.
pero ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Tungkol po ba kay Miss Mirasol? Mahinahong tanong ni Mang Jess. Alam niyo po, Mr. President, mahigit 20 taon na po akong nagsisilbi sa pamilya ninyo. Mula pa noong congressman pa lang kayo. Masasabi ko pong kilala ko na kung sino ang tapat at sino ang hindi. Tumingin si Landon sa kanyang tapat na kalihim. Anong punto mo, Jess? Ang punto ko po, sir, ay may mga pagkakataon na ang ebidensya ay hindi nagsasabi ng buong kwento. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Landon. Nang gabing iyon, sa halip na umuwi sa kanyang silid, nagtungo siya sa archives ng palasyo. Sa tulong ni Mang Jess, hinanap niya ang lahat ng record na may kaugnayan sa maliit na kaso sa probinsya maraming taon na ang nakalipas. Habang naghahanap si Landon ng katotohanan, ang mga bata naman ay gumagawa ng sarili nilang paraan. Alam nilang may mali. Alam nilang si Ate Lara nila ay pinarurusahan ng hindi patas. Isang gabi, sa ilalim ng kadiliman, dahan-dahan silang gumapang palabas ng kanilang mga kwarto. Nagtungo sila sa pasilyo kung saan naroon ang silid ni Lara. Nakita nila ang 2 gwardiya, walang nagsalita. Si Luna, ang pinakamaliit, ang may dala ng kanilang mensahe. Isang piraso ng papel na tinupi. Dahan-dahan siyang lumapit at ipinasok ito sa ilalim ng siwang ng pinto. Sa loob ng kwarto, nakita ni Lara ang maliit na papel. Binuklat niya ito. Isa itong drawing, 5 maliliit na tao na nakahawak kamay at sa gitna nila, isang mas malaking tao na kamukha niya. Sa ilalim may isang salita. Balik. Isang munting sinag ng pag-asa sa kanyang madilim na selda. Hindi lang yon. Si Dax, na mahilig sa mga gadget, ay nakahanap ng paraan. Gamit ang isang lumang tablet na hindi kinuha sa kanya, na-access niya ang internal messaging system ng palasyo. Isang system na para lang sa mga staff at hindi binabantayan ng mahigpit. Nag-record siya ng isang maikling video, 5 maliliit na mukha. Seryoso, sabay-sabay na nag-thumbs up sa camera. Ipinadala niya ito sa tablet ng staff na nagdadala ng pagkain kay Lara. Nang iabot ng staff ang pagkain kay Lara, pasimple nitong iniwan ang tablet sa tray. Galing po sa mga bata. Bulong nito bago mabilis na umalis. Pinindot ni Lara ang play. At sa screen, nakita niya ang 5 pamilyar na mukha. Sabay-sabay na nag-thumbs up. Walang salita, walang tunog. Pero ang mensahe ay kasing linaw ng sikat ng araw. Nandito kami. Naniniwala kami sa'yo. Niyakap ni Lara ang tablet at sa pagkakataong ito, ang mga luhang pumatak sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi ng pasasalamat. Samantala, sa archives, natagpuan na ni Landon ang kanyang hinahanap, isang folder na may markang classified. Sa loob nito ay ang buong transcript ng investigasyon. Binasa niya ang bawat salita. Ang kwento ay iba sa ipininta ni Beatrice. Ang ama ni Lara ay hindi suspek. Isa siyang witness, isang simpleng warehouse manager na napilitang magbigay ng statement dahil nakita niya ang pagdiskarga ng mga kontrabando. Siya pa nga ang tumulong sa mga awtoridad. Nadawit lang ang pangalan niya sa paunang report, pero agad ding nilinis sa mga sumunod na pagsisiyasat. Nagsinungaling si Beatrice. O mas tamang sabihin, kumuha siya ng isang piraso ng katotohanan at binaluktot ito para magmukhang kasinungalingan. Ngunit may isa pang bagay na mas nakagambala kay Landon. Sa dulo ng file, may kalakip na isang lumang cassette tape, ang audio recording ng interogasyon sa ama ni Lara. Isinalang ito ni Mang Jess sa isang lumang tape player. Unang narinig ni Landon ang boses ng ama ni Lara, nanginginig at puno ng kaba. Sumunod ay ang boses ng investigador. At pagkatapos, isang pangatlong boses. Isang boses na formal, tila nagbibigay ng pressure, nagdidikta kung ano ang dapat at hindi dapat isama sa opisyal na report. Isang boses na kilalang kilala ni Landon. Ang boses ng isang makapangyarihang senador mula sa oposisyon.
Ang parehong senador na may mga sikretong tawag kay Beatrice nitong mga nakaraang linggo. Ayon sa impormasyong nakuha ni Mang Jess, biglang nanlamig si Landon. Hindi ito simpleng galit o selos lang ni Beatrice. Ito ay mas malaki, mas komplikado, mas mapanganib. Ang pag-atake kay Lara ay hindi lang pala para paalisin siya. Isa rin itong pag-atake sa kanya. Ang mga pader ng palasyo ay tila naging mas mabigat. Ang hangin ay puno ng tensyon. Alam ni Landon na nasa gitna siya ng isang labanan. Hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para sa kanyang posisyon at, marahil, para sa katotohanan. Ngunit bago pa man niya mailatag ang kanyang counter-attack, lumusob na si Beatrice. Naramdaman ni Beatrice ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang pagdududa sa mga mata ni Landon. Kaya't nagpa siya siyang maglaro ng huling baraha. Isang umaga, dinala niya ang mga bata sa malaking silid kainan. Ang kanyang muka ay seryoso, puno ng kalungkutan. Isang maskara na perpektong nagtago sa kanyang tunay na intensyon. Mga anak, panimula niya, ang boses ay malambing ngunit may bahid ng hinanakit. May masamang balita ako. Si Ate Lara ninyo, aalis na siya. Nanlaki ang mga mata ng mga bata. Bakit po, Tita B? Tanong ni Ari. Ang boses ay puno ng kaba. Kasi, inamin na niya, sabi ni Beatrice, pasimpleng nagkibit balikat. Inamin niyang may mga mali sa nakaraan ng pamilya niya. Hindi na siya pwedeng manatili dito. Ayaw niya rin daw namang gumawa ng gulo. Kaya siya na mismo ang nagdesisyong umalis. Bukas ng umaga, aalis na siya ng tuluyan. Ang mga salita ni Beatrice ay parang mga kutsilyong tumusok sa puso ng mga bata. Naniwala sila. Si Ate Lara, ang taong nagbigay sa kanila ng pag-asa, ay aalis na. At ang pinakamasakit, siya na mismo ang nagdesisyon. Hindi lang yon. Pagkatapos, nagtungo si Beatrice sa opisina ni Landon. Landon? Sabi niya, puno ng pag-aalala. Kinausap ko na si Miss Mirasol. Hindi niya na raw kaya. Gusto na raw niyang umalis. Ayaw na raw niyang makagulo pa. Mas mabuti na sigurong payagan na natin. Tinitigan ni Landon si Beatrice. Ang mga mata ay matalim. Nakikita niya ang kasinungalingan sa bawat salita. Alam niyang nagsisinungaling si Beatrice at ang laso ng pagtataksil ay kumalat sa kanyang dugo. Ngunit sa sandaling ito, hindi pa niya maaaring ibunyag ang lahat. Kailangan niya ng tamang tiyempo. Samantala, sa kanilang silid, ang 5 bata ay nagtipon-tipon. Hindi sila umiiyak. Ngayon, ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding determinasyon. Hindi pwedeng umalis si Ate Lara, sabi ni Ari. Pero paano? Tanong ni Cielo. Sabi ni Tita B, siya na mismo ang may gusto. Hindi totoo yan, giit ni Briggs. Nakita ko ang mukha ni Ate Lara noong huli kaming nag-video call. Malungkot siya. Pinipilit lang siya ni Tita B. May kailangan tayong gawin, sabi ni Dax, ang utak ng grupo. Isang bagay na makakapagpatigil sa kanila. Nagkatinginan sila. Nagsimula silang magbulungan, ang kanilang mga boses ay halos hindi marinig. Sa bawat bulong, isang plano ang unti-unting nabubuo. Isang plano na mas mapanganib kaysa sa lahat ng kanilang mga nakaraang kalokohan. Naalala nila ang quiet room at ang mga oras na kinukulong sila doon. Naalala nila ang mga kwento ni Lara tungkol sa paghihintay. Naalala nila ang diary ng kanilang ina at ang pangako sa Tagaytay. Kailangan nilang ipaalam kay Papa. Kailangan nilang ipaalam kay Ate Lara. Pero paano? Sa gitna ng pagpaplano, naalala ni Ari ang isang lumang susi na minsan niyang nilaro. Isang susi na nakita niyang nakasabit sa dingding sa opisina ni Mang Jess. Ang susi sa lumang storage room, ang pinakatahimik na lugar sa buong palasyo, kung saan walang makakagulo sa kanila. Habang papalubog ang araw, si Lara naman ay nagdarasal. May kung anong pumipigil sa kanyang maniwala
Sa sinabi ni Beatrice, hindi siya aalis ng ganoon kadali. Hindi niya kayang iwan ang mga bata. Naramdaman niya ang isang maliit na bagay na dumulas sa ilalim ng kanyang pinto. Kinuha niya ito. Isang pira-pirasong papel at sa sulat kamay ni Luna. Tulungan niyo kami, Ate Lara. Huling pag-asa. Ang maliit na piraso ng papel ay bumigat sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito, pero alam niya na ang oras ay nauubos. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang kwarto. Pumasok si Landon. Ang kanyang muka ay kalmado. Walang emosyon. Ang presidente, hindi ang ama. Nagsimulang tumibok ng napakabilis ang puso ni Lara. Sasabihin na ba nitong umalis na siya? O, sa huling pagkakataon, bibigyan siya nito ng pag-asa? Nakatayo si Landon sa harap ni Lara. Ang mukha ay isang blankong canvas. Wala siyang makitang emosyon, walang galit, walang awa. Tila handa itong bumigkas ng hatol. Miss Mirasol, panimula nito, ang boses ay formal. May kailangan tayong pag-usapan. Kasabay ng mga salitang yon, narinig ni Lara ang mahihinang yabag sa labas. Maraming bata. At isang hindi pamilyar na tunog. Isang tunog ng paglulukot ng papel at ang mahinang lagitik ng isang susi. Bago pa man makasagot si Lara o makatanong si Landon, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo sa may pinto ang 5 bata. Ang kanilang mga muka ay seryoso, puno ng determinasyon. Nakahawak si Ari sa isang lumang susi. "Papa! Ate Lara!" Sigaw ni Luna, sabay hila sa manggas ng uniforme ni Lara. "Halika na po! May importante po kaming ipapakita." Nagkatinginan si Landon at Lara, parehong naguguluhan. Sa loob ng ilang sandali, nakalimutan ni Landon ang lahat ng papeles sa kanyang mesa at nakalimutan ni Lara ang lahat ng pagdududa sa kanyang puso. Ang kaba ay napalitan ng pagtataka. Sumunod sila sa mga bata na tila mga maliliit na general na nangunguna sa isang misyon. Lumiko sila sa mga pasilyo, lumabas sa family wing, at nagtungo sa isang lumang bahagi ng palasyo na bihirang gamitin. Ang destinasyon nila? Ang storage room, isang malaking silid na puno ng lumang papeles, kagamitan, at mga bagay na matagal nang nalimutan. Ang pinakatahimik na lugar sa buong Malacanang. Nang makapasok sila sa loob, biglang nagsara ang pinto sa likuran nila. Blag! Kasabay ng pagbagsak ng pinto, narinig nila ang tunog ng susi na umikot sa kandado. Isang matalim na tunog na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Natigilan si Landon. "Anong ibig sabihin nito?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay tumaas. "Wala po kayong aalis hanggat hindi kayo nag-uusap." Sigaw ni Ari mula sa labas. Ang boses ay may bahid ng takot, ngunit determinasyon. "Hindi na po kami magpapagulo, Papa." Sigaw ni Cielo. "Mahal po namin kayo." Huling sigaw ni Luna, bago tuluyang nawala ang kanilang mga yabag. Naiwan si Landon at Lara sa loob ng madilim at malawak na silid. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa isang maliit na bintana sa itaas. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay pumuno sa hangin. Isang matagal na katahimikan ang namayani. "Mr. President," panimula ni Lara, ang kanyang boses ay tila isang pabulongki. "Hindi po ako ang nagsabing gusto kong umalis." Tumingin si Landon sa kanya. "Alam ko," sabi nito, ang boses ay pagod. "Natuklasan ko ang lahat." At doon, sa gitna ng mga lumang kahon at nalimutang alaala, nag-umpisa silang mag-usap. Hindi bilang amo at empleyado, hindi bilang presidente at yaya, kundi bilang 2 taong nasasaktan, 2 taong nakulong, at 2 taong may parehong pangamba. Inilahad ni Lara ang kanyang kwento. Ang kanyang ina na isang OFW, ang mga taong nagdaan na hinihintay niya ang mga tawag nito. Ang pakiramdam ng pag-iisa, ang pagkakita niya sa sarili niya sa mga mata ng mga anak ni Landon. "Hindi po sila masama, Mr. President. Nagsisigaw lang po sila para maramdaman nilang importante sila."
Pinakinggan siya ni Landon. Sa bawat salita, nakita ni Lara ang paglambot ng kanyang mukha. Ang maskara ng presidente ay unti-unting nahuhulog. Natatakot ako, Miss Mirasol. Pag-amin ni Landon, ang kanyang boses ay nanginginig. Natakot ako na kung magiging ama ako ulit sa kanila, makakalimutan ko kung paano maging asawa sa kanya. Kay Althea, unang beses niyang narinig ang pangalan ng yumaong asawa. Unang beses niyang nakita ang sakit sa mga mata ng presidente. Hindi lang siya isang pinuno, isa rin siyang tao na nasasaktan. Isang lalaki na nalulunod sa pagdadalamhati at sa proseso ay nalimutan kung paano lumangoy. Hindi po kayo makakalimot, sabi ni Lara. Ang boses ay puno ng pangunawa. Ang pagmamahal po sa mga anak ninyo, hindi po yan pagtataksil sa alaala ng asawa ninyo. Pagpapatuloy po iyan ng kanyang pangarap. Nagtinginan sila. Sa gitna ng dilim, may isang ilaw na unti-unting sumisindi. Ang mga salita ay naging tulay. Ang mga luha ay naging pagkakaunawaan. Maya-maya narinig nila ang mga yabag sa labas. At ang pamilyar na boses ni Beatrice, puno ng galit. Buksan ninyo ang pinto. Ngayon din, isa itong malaking iskandalo. Landon. Nagsimulang kumabog ang dibdib ni Lara. Hindi pa tapos ang laban. Ang kanilang sandali ng pag-unawa ay tapos na. At pagkatapos, sa wakas, narinig nila ang tunog ng susi na muling umikot sa kandado. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Nakatayo sa labas hindi lang ang dalawang gwardiya, kundi si Beatrice. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at pagtatagumpay. Ang mga flash ng kamera ay nagsimulang kumislap. Ayan, isang malaking iskandalo. Deklarasyon niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang presidente kasama ang kanyang yaya. Nakakulong sa madilim na silid. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat sa madilim na pasilyo. Ang mga bulungan ng media at ng staff ay umalingaw-ngaw. Si Beatrice ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ang kanyang mamanyang ngiti ay puno ng pagtatagumpay. Isang iskandalo, isang paraan para pabagsakin ang presidente at kasama nito si Lara. Lumabas si Landon mula sa storage room, ang kanyang mukha ay kalmado. Sa tabi niya, si Lara, na handa na sa pinakamalala. Iskandalo! Kalmado ngunit may bigat ang boses ni Landon. Tumingin siya kay Beatrice. Ang iskandalo ay ang pagtatago ng katotohanan. Ang iskandalo ay ang paggamit ng mga bata para sa personal na agenda. Nagulat ang lahat. Si Beatrice ay natigilan. Ang ngiti ay naglaho sa kanyang mga labi. Beatrice, pagpapatuloy ni Landon, ang kanyang boses ay naging mas matatag. Alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa kaso ng ama ni Miss Mirasol. At alam ko rin ang tungkol sa pakikipag-ugnayan mo sa mga politikong may masamang balak. Hindi ito tungkol sa mga anak ko. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Namutla si Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Hindi niya inakala na malalaman ni Landon ang lahat. Sa loob ng maraming taon, Beatrice, pinayagan kitang gawin ang gusto mo dahil sa utang na loob ko sa'yo, dahil sa pagmamahal mo sa mga bata. Sabi ni Landon, ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya, ngunit ang desisyon ay matatag. Ngunit ang pagmamahal ay hindi dapat maging dahilan para manakit, para magsinungaling. Humarap si Landon sa kanyang mga gwardiya. Ihatid si Miss Beatrice sa kanyang bahay. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakapasok dito nang walang pahintulot ko. At humingi kayo ng paumanhin sa media. Sabihin ninyong ang nangyari ay isang family misunderstanding na nalutas na. Ang utos niya ay final. Walang sino man ang nagtangkang sumuway. Dinala ng mga gwardiya si Beatrice palayo. Ang mukha ay puno ng kahihiyan at pagkatalo. Pagkatapos, humarap si Landon sa kanyang 5 anak na nakatayo sa di kalayuan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at takot. Ang presidente,
Ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay dahan-dahang lumuhod sa harap ng kanyang mga anak. Mga anak, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Patawarin niyo si Papa. Patawarin niyo ako kung naging abala ako sa trabaho. Patawarin niyo ako kung nakalimutan ko kayong pansinin. Patawarin niyo ako kung hinayaan kong masaktan kayo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lara ang pagbagsak ng luha mula sa mga mata ng presidente. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng kalayaan. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga bata. Nagsitakbuhan sila patungo sa kanilang ama. Isang malaking yakap ang ginawa nila, isang yakap na puno ng pagpapatawad at pagmamahal. Si Ari, si Brix, si Cielo, si Dax at si Luna. Lahat sila ay umiiyak at sa bawat patak ng luha, may kung anong nasira at may kung anong nabuo. Hindi sumama si Lara sa yakap. Pinanood niya lang sila. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ngunit biglang hinila ni Luna ang kamay ni Lara. Ate Lara, halika ka po. Hinila siya ni Luna papasok sa yakap ng pamilya. Hindi perpekto ang yakapan. May mga siko at tuhod na nagkakabanggaan. Pero iyon ang pinakaperpektong yakap na naranasan ni Lara sa buong buhay niya. Isang yakap na puno ng pagtanggap. Hindi nagsalita si Landon. Nilingon niya lang si Lara. Ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Isang malalim na pasasalamat at isang pangako. Ilang linggo ang lumipas. Ang Malacanang ay hindi na kasing tahimik. Maririnig na ang mga tawanan ng mga bata sa mga pasilyo. Ang quiet room ay ginawa ng game room. Isang araw, nilapitan ni Landon si Lara sa hardin kung saan tinutulungan niya si Luna na magdilig ng mga bulaklak. Miss Mirasol, panimula nito, may isang pangako kaming dapat tuparin. Ako at ang mama ng mga bata. Tumingin si Lara sa kanya, naguguluhan. Tagaytay, sabi ni Landon. Ang kanyang mga mata ay ngayon ay puno ng pag-asa. Nabanggit ng mga bata sa akin ang tungkol sa diary ng mama nila. Gusto sana namin, kung gusto mo, sumama ka. Hindi na siya yaya, hindi na siya katulong, siya ay kasama, bahagi. Ang hangin ay sariwa, ang araw ay mainit, at para kay Lara, ang bintana ng kanyang buhay ay hindi pa kailanman naging bukas ng ganito. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay ay malamig at sariwa, nagdadala ng amoy ng sariwang lupa at mga bulaklak. Malayo sa ingay at gulo ng Maynila, malayo sa mga pader ng palasyo, naroon sila sa isang malawak na burol, handang tuparin ang isang lumang pangako. Hawak ni Lara ang natapos ng saranggula, ang saranggula na sinimulan ni Althea at tinapos nilang magkasama ng mga bata. Makulay ito, may mga guhit ng mga ngumingiting mukha at may nakasulat na pamilya sa gitna. Papa, paano po ba ito paliparin? Tanong ni Luna. Ang mga mata ay nananabik. Lumuhod si Landon. Ang kanyang mga kamay ay gumabay sa mga maliliit na kamay ni Luna. Kailangan, pakawalan mo anak. Hayaan mong dalhin siya ng hangin. Pero kailangan, hawak mo pa rin ang tali para hindi siya mawala. Sabay-sabay nilang pinakawalan ang saranggola. Dahan-dahan, nilipad ito pataas, sinasayaw-sayaw sa ihip ng hangin. Tumakbo ang mga bata, sinundan ang paglipad nito. Ang kanilang mga halakhak ay umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Pinanood ni Lara si Landon, na ngayon ay tumatakbo kasama ang kanyang mga anak. Ang kanyang buhok ay ginugulo ng hangin. Hindi na siya ang seryosong presidente. Siya ay isang ama. Isang ama na natutong bumitaw sa takot at sa halip ay humawak sa pagmamahal. Makalipas ang ilang sandali, lumapit si Landon kay Lara. Salamat, Miss Mirasol, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng taos-pusong pasasalamat. Salamat sa pagpapaalala sa akin kung ano talaga ang importante. Salamat din po, Mr. President, tugon ni Lara, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon at sa pagpapaalala sa akin na ang pamilya ay hindi lang dugo.
Sa kanyang bulsa, naramdaman ni Lara ang isang liham na dumating kanina. Galing kay Beatrice. Sa liham, wala ng galit. Tanging isang maikling, nag-aatubiling paghingi ng tawad. Naging bulag ako sa sakit ko. Sana mapatawad mo ako. Isang pahina ang nakatiklop sa dulo ng isang kabanata. Isang pag-asa sa pagpapatawad. Naramdaman ni Lara ang pag-iral ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang galit ay lumipas na. Ang pagpapatawad ay hindi lang para sa iba, kundi para din sa sarili. Ate Lara, biglang sabi ni Luna, lumapit sa kanya. Dito ka na lang po. Forever? Nagkatinginan si Lara at Landon. Ang mga mata ni Landon ay puno ng tanong, puno ng pag-asa. Ngumiti si Lara. Yumuko siya kay Luna. Dito ako, anak. Para sa inyo. Para sa pamilya ninyo. Hindi iyon isang grandiosong deklarasyon ng pag-ibig. Hindi iyon isang formal na panukala. Iyon ay isang simula. Isang pangako. Isang pagpapatuloy. Kasama ang mga bata, pinanood nila ang saranggola na lumilipad ng mataas. Ang saranggola ay patunay na kahit ang pinakamatinding gulo ay maaaring ayusin, na ang pamilya ay hindi kailangang maging perpekto, kailangan lang itong maging totoo. At sa bawat ihip ng hangin, sa bawat galaw ng saranggola, nararamdaman ni Lara ang isang bagong kabanata na nagsisimula. Isang kabanata ng pagmamahal, pagpapatawad at pag-asa. Isang pamilya na sa wakas ay natutong lumipad ng magkasama. Hawak-hawak ang tali ng pag-asa, malaya sa lahat ng pader at gulo ng mundo.